sa social media ngayon, sa YouTube, marami nagtuturo ngayon na sabi nila na malapit na dumating ang Panginoon dahil nga na nangyayari ngayon. Marami nagsasabi na ito na yung palatandaan na nananapit na ang second coming ng Panginoon. Na ito na yung iba naman nasabi nila ito na daw yung nasabi sa Ezekiel 38 yung Gog and Magog na war, no? Gera. Marami nagsasabi, no, na yung mga natutulong ng yung mga natutulong ng Bible na yung katuluhan sa Israel ngayon, ito na daw yung mga hudyat o palatandaan, no? Ngayon, sa aking pag-aaral at pananalangin sa bansang Israel, at ang Israel po, mga kapatid, no, maliwanag pa sa sikat ng araw, no, ang Israel ay pinili ng Diyos. Ang bansang Israel ang pinili ng Diyos. No? Bakit pinili ng Ocean Nation, no, ang bansang Israel? Nagsimula yan, no? Yan nagsimula yan, mga kapatid, no, kay Abraham, no? Mula kay Abraham, hanggang sa Isaac, sa anak ni Abraham, Isaac, yung anak naman ni Isaac, yun po, si Jacob, Jacob. Ngayon, si Jacob, mga kapatid, muna kayo ng background, ang anak ni Isaac na nawa, Kambal, no? Kambal po, di ba? Kambal sila, no? Si Ito na si Jacob. Ngayon, nagkambal sila, no? Ang panganay ni Ito. Ako punto niya, no, si Jacob. Ngayon, na lumaki na sila, no? Lumaki sila hanggang sa, ano? Oh, bakit? Sino yun? May umaaray? Ngayon, lumalaki sila hanggang sa ang nangyari, no, ito na yung panganay niya, sa kanya ibibigay yung paspas yung plating at yung panganay, all Israel, all nila na ang panganay ka, ikaw yung papaspas yan o i-blameless ng atay mo. At no, ang nangyari, no, ang nangyari po, yung dalawa, si Ito at si Jacob. Ngayon, si Ito, yung panganay, dahil ang panganay po ay isang mga gato, no? Ngayon, dahil sa gutom niya, no, dahil sa gutom ni Ito, pinapalit niya ng pagkain, no? O maniya tayo, no? Peanut, no? Pinapalit niya yung kanyang birthright, no? Yung pangalan niya ay Jacob. No? Nagalit ang Diyos, no? Dahil nagkapagkain, ipinigay niya yung panganay kay Jacob. Kaya ngayon, nang Isaac, yung aninang tatay, matanda na, no? Matanda na si Isaac. Ang gagawin ni Isaac ngayon, dahil marami siya mamatay, ipapaspat na niya, no? Si Ito, no? Ngayon, ang ginawa naman nito ng nanay ni Ito, saan ni Jacob, no? Ang ginawa ng nanay niya, dahil nga Ito, mapalpon si Ito eh. Ang ginawa ng nanay, para si Jacob ang paspat yan, ang ginawa ng nanay, no? Umuha ng manahipo ng tupa, nilakit sa katawan ni Jacob. Ngayon, nang ihaharap na sila, o ihaharap na, ang ginawa ng nanay, ang iniharap, si Jacob. Kaya nang nanako naman ni Ito,
liit na kaya kakain niya, mamalpon, ikaw na ba yan, anak na ito? Opo, sabi gano'n, tinulungan ni Jacob, no? At yung nanay, no? Tinaya nila, no? Ninoon nila yung Isaac, no? Ang ginawa, pinagpatan niya ni Isaac, si Jacob. Kaya yung blessing, no? Lumaloy kay Jacob, no? Lumaloy kay Jacob. Saan niya napunta yung kapana, yung blessing, yung covenant. Nanananan nyo, nakipag-covenant ang Diyos kay Abraham. Namin ng Panginoon, Abraham, ang mag-inahi mo at namin ng bituin na langit at buhangin na dagat. No? Kaya, imbis na napunta kay Ito, yung blessing, napunta kay Jacob, napunta yung anak. At nga ninoon nila, ninaya nila. Pero inanaw yun, no, ng Panginoon. Inanaw ng Panginoon na mangyari yun. At bakit? Dahil sa ginawa ni Kristo. Anong ginawa niya? Pinapalit niya yung kanyang birthright. Dahil sa pagkain. Pinapalit niya. Kaya napunta tuloy kay Jacob. Ngayon, anong meaning ng Jacob? Anong meaning ng Jacob? Naalala niyo po ba? No, nakipag-wrestling Jacob na angel ng Panginoon. Diba? Nakipag-wrestling niya, nakipag-wrestling niya. No? Magtama ngayon, nag-wrestling na. No? Magtama ngayon. Ang ginawa ng angel, no? Minani yung tatyang ni Jacob. Yung kahit na pinani, no? Hawak-hawak niya pa rin, sabi ni Jacob doon sa angel, hindi kita pipitawan hanggat hindi mo ko pinapapana. Ako pinani at lang niya. Ngayon, pinapana ni Jacob. Yung dating Jacob, anong inawa ng Diyos? Pinalitan niya ng Israel. Amen? Kaya yung Israel, Jacob po yun, noong pinanganan. Noong pinanganan kay Jacob, yung Israel. Kaya saan niya nakimuna na dahil ni Israel, ni Jacob. Kaya ang meaning ng Jacob, kaya pinanganan nyo at yung pangit. No? Ang meaning ng Jacob is Nanterel. Mantaramong, mantaraya, magunang. Ayaw yung ipapangalan niya na mga anak ninyo, ha, Jacob. At yung pangit ng meaning niya, no, mantaramong. Kaya ang inawa ng Diyos, pinalitan, no, ang pangalan Israel, no. Yung pinangalan na niya, no? Jacob. Kaya ang bansang Israel, yung nga, Israel ngayon, no, ang yan, lima dahil na mahudyo. No? Ngayon, mga kapatid, mula noon, ang mga kanakip-bayan, bansa ng Israel, mga Arab country, lalo ng Palestine, no? Yun ang kaaway ng mga Israelita. No, marami nang kumakaaway, marami nang lumalaban sa Israel. Ang purpose ng Diablo ng kaaway para upuin. Mainit po tayo mabuti. Di ba naananin po namin kanina na ipag-covenant ang Diyos kay Abraham. Una, nakatana si Adan at Eva. Lahat ng tao papunta ng impyerno. Ngayon, na-prophesy ang Diyos. Diba? Doon sa Genesis chapter 2, verse 15, no? O 3:15, no? Na merong binhi na nanabas
Yun na babae. Walang iba, iisip yun. Ngayon, yung ihi na yun, yan yung tatapak na ulo ng kaaway. Ihigit yun. No? Kailangan ng tao ng tagapagligtas. Ngayon, lumipat na maraming taon nga mula kay Abraham na ang kay Jacob kay Israel na. No? Marami na kumakalapan, marami na upuin. No? Panak na upuin ng Diablo ang lahi ng Israel. Bakit? At alam ng kaaway noon lalabas na lahi na mas Israelita, na lahi na mga Hudyo, noon lalabas iitas. Nauwan nyo? Kaya muna pa ng unang upuin ang mga Israelita. Pero ang inawa ng Diyos, hindi niya hinayaan ang mga lahi ng mga Israel ay mawala, maupos. No? Gumawa ang Diyos ng paraan para mangyari, ma-fulfill yung kapanganaan, no, ng Mesaya. Yung ipapanganak ang Mesaya, walang iba iitas. Kaya nung anak na lumang-ipan, kinekira na ho sila. Na lumang-ipan, kinekira na po sila. Marami nang kutong umaawit sa kanila noong panang. Kaya nga, ikunayat, diba? Ikunayat, isang Palestine. Ako, isang Israelita. No? Pero hindi nakakumpay ang Arab country, ang mga Arabo, ang mga Palestine. No? Imagine ninyo ikunayat, daigit. No? Ganun ang laki. Ako, bata pa noon that time. Isang pinata. Yung mama mananod, hindi niya mananod doon. Pero dahil sa Panginoon, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ninamahan ni David, kaya napatay niya si Goliath. Sabihin, mga kapatid, ang Israel, pinili ng Panginoon, no, inamahan ng Panginoon, kaya ang Israel ay tinanagaan Diyos para maipanganak yung tagapagligtas hindi naman ng Israel, kundi ng buong mundo. Amen? Kaya ito, pagdating ng bagong tipan, naipanganak na nga. Ang ating Panginoon, iba, naipanganak na. No? Sa panahon ng ating Panginoon, hindi pa rin tinatunay na manaya. Sa panahon ng ating Panginoon, makikuna namin at no, alipin sila ng Roman Empire. May tumakot sa kanila ang Roman Empire, ang Israel, hindi pa rin tinatunay na manaya. Ang ganda lumipat na maraming taon, no? Ang ganda nakaroon ng persecution, no? Ang mga Kristiyano, ang mga Hudyo noon, anong ginagawa? Noon sa Roma, di ba? Pinapatay sila, tino-torture sila, pinapakain nila yung mga Hudyo. Na ito, yung sa panahon ni Hitler, naman, Hitler, kinala natin Hitler, no? No? Hitler, anong ginawa niya? Di ba? Gusto niya uputin ang lahi ng Israel. No? Ilan yung napatay niya? 6 na milyon na mga Hudyo na pinatay niya. No? Ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Ngayon, sa panahon natin ngayon. Kinekira ang Israel ngayon. Bakit ngayon, sa panahon natin ngayon, no, ang daming gustong umanapan sa Israel ngayon. Lalo na po itong Iran, no?
Marami, no? Yung mga nakarang taon, di ba? Nagtama-tama ang Iran, ang Jordan, no? Ang Hamas, no? Nagtama-tama ang Palestine, no? Kasi alam ng Diablo, alam ng kaaway, no? Mapaniitas. Makinig po tayo. Na lumatipan, makikinig mo itong uputin, at nga, ipapangana yung tagapagligtas, iitas, ipapangana. Kaya kung nila uputin, yun dahil ang inagamit itong mga Arab, itong Middle East, mga Arab country. Ngayon, at natin sa panahon natin ngayon, no, alam ng Diablo na iitas ay muling papalit. Alam ng aaway na papalit iitas sa Israel. Kaya ngayon, ang ginagawa ng aaway ngayon, kung uputin ng aaway, kung pulpusin ang Israel. Ay, kanina nanood ako, pinakinggan ko ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ay, ang inawa nila, no, ang Iran, nila ay may paprika ng nuclear bomb, gumagawa na ng nuclear bomb, kaya sila gumagawa ng nuclear bomb para kanino? Para sa Israel, para noon ipaputok yung nuclear o patapugin yung nuclear sa Israel. Imagine ninyo, ang liit-liit ng Israel. Inakilang niya ng Palawan. Ganun lang niya kaliit. Ako, ang patatapukin mo ng nuclear, talagang purado. Naalala niyo kung ni Naaman, na lumatipan, ni Naaman, no? Ang plano ni Naaman, uputin ang nahi ng Israel. Nalaman ni Mordecai. Ang inawa ni Mordecai, yung kanyang pamangkin na asawa ng hari, ni Esther, reyna po niya, si Esther, reyna niya, na manaman ni Esther, reyna ng Esther, ang inawa niya, inumpong niya sa asawa niyang hari. Pero nag-ayuno muna sila ng kanyang ni Mordecai at ni Esther, nag-ayuno sila. At inapanitangan nila ang namamanak ni Naaman, papatayin ang pupurahin, no, ang lahi ng Israel. Kaya ginawa ni Esther, no, kahit niya reyna po, kahit na reyna niya, hindi niya patapat lumapit. Hindi niya patapat pwedeng lumapit na kanyang asawa na hari. Maliban ng kapag tinawag niya. Niyo po gano'n at no araw, ay asawa hindi ka patapat ang lalapit. Kapag hindi ka pinapatawag. Kaya ginawa, no, nakita ng hari na malungkot niya, no, ni Esther, pinatawag niya. At hindi lang yung gandang-ganda niya, no, yung hari, gandang-ganda kay Esther, no. Kaya pinatawag niya. At tinanong, no, kaya tinumbong niya yung plano ni Naaman. At yung Naaman, no, office niya ng hari, no. Kaya naman yun, maapatin, nauuputin ang lahi ng Israel, na manaman ng hari, ang ginawa kay Naaman, yun yung pinatay. Yun yung pinatay, no. Nahimit umayo ni Mordecai at ni Esther, no. Kaya noong panang, no, marami ng gustong mga kalaban ng Israel na tinay mapura, mawalat na mapa. Kaya sa panahon natin ngayon, nalaman ni Prime Minister Netanyahu
nag-ano ng badak ng Iran. Ang ginawa ni Netanyahu, ang ginawa niya, no, tinatapok niya, no, yung pabrika ng nuklear. Kaya patay lahat ng mga scientists, no, yung magawa ng nuklear, patay, namatay, no, pati mga official ng Iran. Kaya inunahan na nila. Ang galing iba, hindi sabihin kapatid, no, ang Israel, no, inatamahan pa rin nila ng Diyos. Nakapila ng matigas ang ulo ng mga Israelita. At kaya ako naniniwala ako, inaanaw ng Diyos ng nangyayari ngayon sa Israel. Inanaw ng Panginoon yan. Para ano? Para ang mga Israelita ay inananin nila yung kanilang Mesaya. Imagine yung mga kapatid na 2,000 taon na nakaaraan na ipanganak na sa kanila yung Mesaya nila. Kapag namin mo Mesaya, Savior, tagapagligtas nila. Bakit? Kasi ang Israel, no, takop nila, captive nila ng Babylon, ng Assyria, ng Roman Empire. Kaya kailangan nila ng tagapagligtas. Kaso, ang nangyari, dumating na Jesus, dahil panganak ni Jesus, hindi nila tinanggap, hindi nila kininana na Jesus ang kanilang Mesaya. Bakit? Bakit po? Kasi Jesus, antin-ero. Siyempre, kahit sino naman, sa panahon natin yun, di ba? Na mayroong makapakilala na yung tagapagligtas, antin-ero lang. Siyempre, yung patapat na paniniwalaan yun. Ganun yung nangyari sa kanila. Yung mga Hudyo, no? Yung mga Christian na, hindi siya pinaniwalaan. Dati, ang kanilang Mesaya at nga antin-ero. At ang alam na mga Hudyo, ang Savior at unat ni Haring David o Mesaya at unat ni Haring David. Ano ba ni Haring David? Iba, hari niya nasa politiko. Mga nasa gobyerno, nasa pamahalaan. Political leader. Yun ang thinking ng mga Hudyo. Yung kakaalam nila na nalitang Savior o tagapagligtas. Kaya Jesus, niretik nila. Hindi na naniniwala dahil yung ang tagapagligtas nila. Siyempre kahit sino naman, siguro kahit sa panahon natin ngayon yun, no, na may makapakilala o may magsasabi, baka dahil tayo na magsasabi, ay, hindi yan. Ano lang yan, hindi naman siya alala, wala naman siya sa pamahalaan na, hindi naman siya politiko O, di ba? Ganun yung nangyari sa kanila sa panahon yun. Kaya niretik, no? Kaya tayo, mga kapatid, tayo mga hentil, tayo mga Kristiyanong hentil, naniniwala tayo ang Diyos, ang Mesaya ng Israel, na Jesus. No, tayo pinapaniwalaan natin na Jesus ang tunay na Mesaya o tagapagligtas, hindi lamang tagapagligtas ng kanunuan natin. No? Natin ay Savior ng lahat ng bansa. No? Na ang magtatanggol sa atin. Ay, ina mo ang Israel, kahit na ganun sila, no, inatamahan pa rin sila ng Diyos. At nga, may openan ang Diyos sa Israel. Kailangan makultilyo, kailangan mangyari yun. Kaya ngayon, ginagamit ng Diablo ang mga bansa na to, itong mga Arab country, para mawala na mapa, mawala ang mga Hudyo. Para walang atnating
Hindi uupo, hindi mapaliit yan sa Israel. At yung wala na pulpos na At hindi ganun Ano yung umakit at nga naka-prophecy na, naahuna na po. Kapag nabi mo prophecy, no, mangyayari yun. Wala makakahat ng doon. Natiit yan ay muling mapanig. Tekong coming. Kaya nga tekong coming Hindi meron mo ng first coming. Diba? Meron mo ng first coming yung ipinanganak ni Jesus. Kaya ngayon, nihintay natin second coming. Kaya ang lahat gagawin niya na para mawala ang mga Hudyo na Israel. Kaya kunin na patahin, uputin, pulpusin ang lahi ng Israel. Kaya ang dapat kaya ang ipapanalangin natin mga kapatid, ang mga Hudyo ay inalangin na nila ang kanilang Mesaya, si Jesus. Yun ang ipapanalangin natin sa mga Hudyo. No? At tayo, iniinana natin na Jesus ang Mesaya natin, di ba? Pero sila, hanggang ngayon, hindi nila iniinana. Kaya ngayon, inanot nila, kinikirat nila. Tikat ng ulo nila Di ba? Kaya ipapanalangin natin, inalangin nila ang kanilang Mesaya, walang ibang kundi ang ating Panginoon na Kristo. Kaya kapatid, isa pa huwag tayo mananalangin na yung mga naka-prophecy na Bible hatlangan ng Diyos. At may mga narinig akong Kristiyano na inapanalangin na sabi ni Panginoon, Lord, hatlangan niyo po itong mga tribulation na mangyayari. Hatlangan niyo po wag mangyari yung mga yung paglitaw ni Antichrist. May mga ganong panalangin. Maling panalangin po yun, mga kapatid. Huwag tayo mananalangin, na hatlangan ng Diyos yung kanyang prophecy. Prophecy yan Inabi niya tapos ipapanalangin mo na hatlangan yan. Maling panalangin yun. Ang tamang panalangin, mga kapatid, ipanalangin natin yung mga Hudyo, yung mga Israelita na sila ay makakilala sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Kaya yung mga nangyayari sa kanila, naka-prophecy na po yan. Hindi mo na mahatlangan yan. Kaya ipapanalangin na lang natin yung mga Israelita, yung mga Hudyo, na sila ay makakilala sa ating Panginoon, Hesus Kristo. Amen? Kaya yung Revelation chapter 1, Revelation chapter 1, verse 1 to 3, ito ang pahayag ni Hesus Kristo na ipinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na Kanyang ikinugo sa pamamagitan ng anghel na Kanyang ikinugo. Ang layunin ng papapahayag na ito'y ipakita ng mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanan ipinahayag ni Hesus Kristo sa verse 3. Inapala ang pumapatya ng aklat na ito, ang mga nakikinig na propetiya nito at tumutupad na natutunat nito sapagkat malapit na itong maganap. Dito mga kapatid, ang Panginoon yun, na ang nagbigay ng prophecy
patungkol na mga mangyayari na mga huling araw. Kaya ginawa niya pinapit yan ng apostol ng Panginoon, itinunad niya yung mga sinabi ng Panginoon. No? Sa pamamagitan ng anghel, mga angel ng ating Panginoon. Ay itinunad niya. Kaya itong ang book of Revelation o pahayag, ito'y natawag na book, prophetic book. No? Kaya ito ngayon mga kapatid, dahil ito, malapit na maganap yung mga propesya. Kaya ngayon, nakikita na po natin, no? Paunti-unti, nakikita na natin yung kaganapan na nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon, yung mga nakahula sa Bible. Lalo na po sa Book of Revelation, Book of Daniel, na ito malapit na maganap. No? Kaya kapatid, no, yung naalala niyo yung Revelation chapter 6, di ba ho, na merong apat na kabayo. Ako ang ginawa ng Cordero, Jesus, yung pangalawang cheryo, pinukyan niya. Nang pinukyan niya, yung pangalawang cheryo, at yung unang cheryo, yung kabayong puti. Yung kabayong puti, ito ay symbolize na paglitaw ni Antichrist. Yung pangalawang kabayong una naman, no? Nang pinukyan yung pangalawang cheryo, nakita noon kabayong pula. Yung kabayong pula, yung bunot niya, naan? War, gera. Ay nga pulay. Matugo, maraming mamamatay. Yung pangatlo, yung pangatlong cheryo ng pinukyan ng Nikitas, yun yung pangatlong kabayo na itim. Ano yung itim? Yung puno, yung punas ng amin, kahirapan. Tanda mo to, tanda na ito ha. Yung kabayong puna, yung yung punot niya ng gera. Kapatid, no? Yung nangyayari ngayon sa Israel, kapag ito ay nag-istanig yun, napatuloy. Kapag ito ay napatuloy, itong era na to, noon napapatlo yung World War III. Yung nangyayari ngayon, Israel versus Iran, hindi pa ho yung World War III. Hindi pa yung World War III. Magiging World War III lang niya mga kapatid kapag yung era na to nagpatuloy, nag-istanig. At ito pa, kapag ang mga bansa ay nagkampi-kampihan, yun ang nakakatakot. Kapag nagkampi-kampihan yan, no? At gaya nito, ang kakampi ng Israel, alam na natin yun, ang Amerika. No? Talagang port-to-port ang Amerika sa Israel. At naniniwala ang Amerika, nanunukot ni Donald Trump, na naniniwala niya, no? Pinapaniwalaan niya, no? Ang ating Panginoon Jesucristo. Pinapaniwalaan niya, kinikilala niya, no, ang Israel ay noon ipinanganak ang Mesaya. Kaya nga itatayo doon yung pangatlong templo. Kaya ang suporta ng Amerika nasa Israel. Sino pa? Ang NATO. Ang NATO, no? Kaalyado ng Israel ang NATO. Member ang Israel na NATO. Kaya ito nakakatakot. Ang Iran, no? Ang Iran, isang communist country at isang terrorist, no? Siyempre, ang
ang makakapitap na mga terorista, ang mga komunist, ang China. Ang China, komunist. Hindi nila wala nang iniinana, no? Nanong hindi nila iniinana, iitas. Ang ganawa, ang Russia, mga mananaking bansa ko, anak ng powerful, no? Makapangyarihan. Maraming nuclear umato, Russia, at ang North Korea. Kapag nakianam, no? Nakikita niyo po, ang ginawa ngayon ng China, makikita niyo na mapanitaan niyo, napapadalat niyo na ano, pagkain. Naan? Noon sa mga common country, lalo na sa Iran, na sa Jordan, yung mga naapektuhan, no, ng gera, doon sila napapadala ng mga pagkain. Maliwanag ang mensahe noon. Hindi sila napapadala ng pagkain sa Israel. Maliwanag ang mensahe noon. Ibig sabihin, suportado ng China ang Iran. Kapag nakianam itong mga to, kumampi ang China, ang Russia, at ang North Korea, mga common country, kapag kinampihan nila ang Iran, siyempre, papayag pa ang Amerika, papayag pa ang NATO, na mawalat na mapa ang Israel? Siyempre hindi. Noon napapatno yung World War III. Nakakatao po yan. Kung ito ay mangyari, mga kapatid, ang buong mundo, pakta ang ekonomiya ng buong mundo. Ngayon panang at napanita panang, no? Nagtataatan na ang oil, ang langis. Napaka-importante ng langis na buong mundo na yan ang ginagamit sa Africa, lahat ng continent, Africa, etc. Lahat tumataas. At ngayon, ang dami ngayon ang nagkukuto ng pagkain. Noon na Arab, no? Nakakaroon na ng Eos. Lalo na kapag naglamat-laman na yan, nagkampi-kampihan na yan, pakta ang lahat, damay tayo, kapatid. Kahit ang Pilipinas, walang mataya, no? Walang persecution, at Japan, ganun din, mataya, no? Walang tayo apektado na nangyayari, no? Wala tayong pakialam na nangyayari sa Arab country, no? Wala tayong persecution, malaya sa Pilipinas nga lang, o sa Japan, wala tayong persecution. Hindi agad makapanood natin doon sa Arab, kawawa ang mga bata. Bata pa lang, nararanasan na nila, nakakarinig na nila ng mga mananakat na bomba. Nakakaroon na nila ng taon. Okay yun. Traumatized yun ng mga bata. Hindi nyo po, tila na ang mga nila. Bahay, building, no? Parang matindi yung nangyayari sa Arab ngayon na kanila. Tayo, diba? Nakakakain pa tayo, nakakalapas pa tayo, wala tayo naririnig na mga putuan. Tikina, diba? Kaya, yung ananangin natin, no? Yung ananangin natin ang mga nangyayari ngayon na Arab countries. Lalo na ang Israel. Akwin natin ang mga Israelita, no, ang Israel. Kaya nakakatakot to kapag nagkaroon ng ampi-ampihan. No?
noong pang-8 yung World War III. Tandaan natin, kapag merong giyera, ano at sunod? Amin. Kaya yung nakita noon na kapayo itim, yung punas ng amin, kahirapan. Tandaan natin, kapag may giyera, anong at sunod? Kahirapan. Damay tayo. Kahit na walang giyera dito, damay tayo. Nakahirapan. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manalangin natin Panginoon, no? Na maging matatag tayo bilang mga Kristiyano, no? Kasi nangyayari ngayon, may kinalaman to, inahanda na nila, mainit po tayo, pine-prepare na nila yung paglitaw ni Antichrist. Inahanda na nila yan. Pine-prepare na nila. No? Kaya kapag makta ang ekonomiya ng bansa, no, makinig tayo. Kapag makta ang ekonomiya ng mga bansa, noon napapatno yung mga economic leader. Yun may mga economic leader. Pag namin mga economic leader, mga mayayaman o. Mga pinakamamayayaman na pumunto po. Sa totoo na mga kapatid, na anak ngayon na 5-4, naalala niyo po ba? Naalala niyo po ba yung 10 tungay? Yung 10 tungay sa 5-4, na po outline yan. Yung 10 tungay na ito, mga kapatid, ito yung mga hari, ito yung mga ekonomista, ito yung mga economic leader. Na ngayon, naka-account nila ng forum, napupunong-punong sila ngayon. Kaya merong economic forum. At anong layunin nila sa economic forum? Ang layunin nila para magkaroon ng natawag na great reset. I-reset daw nila ang mundo. Yung economy ng mundo, yung kultura ng mundo, yung religion ng mundo, yun ang gagawin nila. I-reset. Ngayon, paano ma-reset yun? Paano mangyayari yun? Paano mangyayari kung ang mga hari, kung mga president, hindi pumapayag sa kanilang panukala nila. Kung ayaw nila makipag-unite sa kanila. Siyempre, iba to, hindi nila i-accept yung kanilang panukala nila na makipag-isa sila sa kanila. Kaya ang gagawin nito ng mga economic leader, ang solusyon, ang remedy ng nila, war. Bakit war? Bakit gera? Sabi ko nga, kapag may gera, patla ang mga ekonomiya ng bawat bansa. Lalo na itong World War III, dahil ang pinag-uusapan dito hindi atomic bomb, kundi nuclear bomb. Kaya talaga lahat ng ekonomiya ng bansa. Ngayon, anong gagawin nito ng mga economic leader? Noon sila papato. At wala na makain eh. Chaos eh. Kapag namin mo chaos, mga kapatid, naawan na yun. Nagtutungoy na. Nanaawin mo na ang mga supermarket, department store. Papatuloy mo na yung bahay mo. Nagtutom.
nangyayari ngayon sa Arab, yung mga bata, yung mga, wala na makain. No? Lalo na itong mangyayari na to, no? The World War III. Kaya nung napapatlo ang mga economic leader, mga mayayaman o mga leader, mayayaman po sa mundo. Kaya itong presidente ng China, presidente ng Russia, ng Korea, itong mga Iran, Iraq, no? Never po ng kapatid, mga papit ng ina, na mga economic leader, mga papit, ginagamit ng ina. Pero ang may paanayan, mga economic leader. Ngayon, nakalagay yun sa Bible. No? Revelation, o tanyo muna, patay ko na nga meron tayong no? Hindi tayo hula-hula o haka-haka. Daniel, meron tayong proof. Wait lang po at Daniel, chapter 7. Wala. Wait na nga. Ano makita yung nila? Daniel. Nga, pagpipitnaan ng katingin. Daniel. Daniel, Revelation chapter 17. Revelation chapter 17. Revelation muna. Revelation, pahayag 17. Ang dami dito. Revelation chapter 17. Verse 1. Ang dami dito. Ang sampung tungay ay nakita mo ay sampung hari, hindi pa nakahari, ngunit pipigyan sila ng kapangyarihan maghari at naman ng halimaw. Ang halimaw ito yan ay sa loob ng isang oras. Iya ang layunin ng sampung ito. At ipapainanim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at talapaan. Makikipagtikmati na dapat sa Kordero, ngunit atanunin sila ng Kordero, sapagkat niya ang Panginoon ng mga Panginoon, hari na mahari, at naman niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat.
nakakasunod, no? Maliwanag ito mga kapatid, 10 tungay yung ito, no? Ito yung mga hari. Kapag nating hari, mga leader, no? Yung hari, sabihin, leader, mga leader po, yan yung hari na may yung ganun, mga leader po nila. Kaya itong natawag na economic leader, ano sabi, tinataw, isang puntungay, yung mga economic leader na mamayayaman, ang sabi, mapapailalim nila. Kanino? Na halimaw. No? Ang sabi no, na 9 years, no, yung maliit na tungay, ano meron linitaw na little horn. Maliit na tungay, at yung maliit na tungay na ito yung tanganin niya, ang Diyos. Walang iba kundi i-anti-Christ. 9 years, 7:24. Ito, 9 years, chapter 7:24, ang sabi. 9 years, 7:24. Ang sabi nito, ganito ang sinasabi niya sa akin, ang ikaapat na hayop, 24, ang 10 tungay ay kumakatawan sa 10 hari. Inulit din, no? Ng kaharian ito. At sa gitna nila'y lilitaw, no? Mainpo tayo, ha? Sa gitna nila'y lilitaw ang isa na kaiba ng mga nauna at 3 hari ang kanyang papapatsakin. Magsasalita niya laban sa kataasan at kahirapan niya ang mga hinirang ng kataasan ng Diyos, no? At ang kainin niyang pag-uwi, at ang kainin niyang pag-uwi ang kautusan at ang mga tatlong kapanahunan, ang mga hinirang ng Diyos ay ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. No? Ito, may 10 tungay daw, meron daw nilitaw na maliit na tungay, at itong maliit na tungay na ito, walang iba kundi Antikristo. Na nakatanganin niya ang templo ng Diyos ng Israel. No? Kaya doon sa Book of Revelation na pinasa natin, ano sabi, yung 10 tungay, ito yung 10 economic leaders, mapapailalim sila. Mapapa-under sila, kanino? Kay Antichrist. Mapapailalim sila kay Antichrist. Kaya ito, kapatid, kapag nagkaroon ng World War III, na ang lahat ng ekonomiya ng bansa. Lahat ng bansa. Ngayon, noong papatlo, itong mga economic leader, para ano? Para iangat. Muling iangat, muling ipangon ang mga bansa. Yung nga lang, merong kondisyon. Ano kondisyon? One world government. One currency at one world government. Itang gobyerno na lang, yung kanilang kondisyon. Ikaw, bilang hari, o bilang presidente, bilang prime minister ng bansa, apayag ka na. Amen? Apayag ka na. At yun, bakit? Mamamatay na yung mga, mga kapapaya mo sa gutom. Noon na makakaroon ng one world government, one currency, at noon na papatlo ni Antichrist. Kaya noon na makakaroon na mark of the beast tataan. Ano yung tataan na yun? Makakapili ka ng, makakakain ka ng, kapag meron ang atak ni Antichrist. Kahit na may pera ka pa, mga kapatid, kung wala ka na mag-atak ni Antichrist, maniwala din yun. Kaya gano'n ang gagawin nila. Kaya yung prophecy, ano sabi ng pinasa natin, Revelation chapter 1, verse 1 to 3,
yung prophecy manapit ng maganap, manapit ng mangyari. Kaya itong nangyayari ngayon sa buong mundo, sa paligid natin, no, yan na po yun. Nagtisimula na ma-fulfill yung mga prophecy sa Bible. Kaya ang mata natin, hindi na mga Kristiyano, ang mata natin nakatutok na Israel. No? Lalo na ang pati nakita na natin kapag tinatayo na yung templo, yung pangatlong templo sa Israel. Bakit? Dahil doon nilitaw ni Antichrist. Makakakilala niya doon na siya ang Messiah ng buong, hindi na Israel, buong mundo. At nasabihin niya, siya ang Diyos. Kaya nga kapatid, no, tayo mga Kristiyano, nasa huling araw na po tayo. Nasa huling panahon na po tayo. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, inahanda na natin yung ating mga sarili. Spiritually, no, dapat matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. No? Kaya nga mapanat tayo at wala tayo sa lugar na yun. Mapanat tayo at hindi nangyayari sa bansa natin. Yung mga ganong gera. Grabe, no? Grabe yung nangyayari. Wala na kapayapaan doon. Lalo grabe. Kaya kapatid, no, ngayon ay nangan natin, no, na mapakatatag yung ating pananampalataya, ay nangan natin na ipanalangin ang bansang Israel, no, na inananin nila ang Messiah nila, Jesus, no, inananin nila yun, no, at ipanalangin natin higit sa lahat, ipahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng tao. Yung kaluluwa ng tao. Ipamahagi natin, ipangalan natin ang mabuting balita ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Yan ang pinaka-importante na yan ang iniwan ni Jesus sa atin, yung kanyang Great Commission. At ipangalan ang gospel of the kingdom. Yung ginagawa natin ngayon, ipangalan natin yung mga kaganapan, yung mga mangyayari, yung mga palatandaan, no, ng ating Panginoon sa kanyang muling pagpapalik at pagkahari ni Jesus ito na ibabaw ng mundo. No, na kanyang na panahon ng millennium. Hallelujah. Lord, Father God, in the name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, maraming salamat, Panginoon, na yung mga prophecy na matinabi mo, mga nakahulat na Bible, Lord, nakikita na po namin, Lord, yung mga palatandaan na mangyayari sa mga huling araw. Salamat, Panginoon, Holy Spirit, salamat. Ikaw ang aming helper, Lord, ikaw ang aming teacher, ikaw ang aming comforter, Panginoon, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kahirapan. Lord, ikaw ang nag-comfort sa iyong mga anak mo. Ikaw po ang nagbibigay ng kaganaan, kapayapaan sa iyong mga anak mo. Salamat, Lord, nire-reveal mo sa amin na panahon namin ngayon, nire-reveal mo, Panginoon, ang mga mangyayari, ang mga mystery na Bible, ang mga prophecy na Bible, nire-reveal nyo na po sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat sa malaking taranganan na sa amin mo, nire-reveal ang mga mangyayari sa mga huling araw. Kaya Lord, nanahin po namin, Panginoon, na kami po
ay patuloy na mamahalin ka namin, patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoon, upang kami ay maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Kahit sa panahon ng persecution na mangyayari sa mga anak mo, Lord, kami ay mananatiling nakatayo sa aming pananampalataya. Kahit ang buhay namin ang kapalit, hindi namin iti-deny ang pananampalataya namin sa iyo, Panginoon Jesus, kahit kamatayan ng kapalit. Lord, salamat po, Panginoon, na yung mga anak mo na inuna nilang hinanap ang iyong kaharian mo, ang iyong katwiran. Salamat, italimot na puso nila, Panginoon, ang mga ipinahayag mo sa aming kalagitnaan. At patuloy sila mag-aral ng salita mo, Panginoon. At salamat, iririppin mo sa kanila, Panginoon, ang mga mensahe mo, Panginoon, na mahuling araw na to. Salamat po, papanahin mo ang mga anak mo, pagalingin mo ang mga anak mo na may sakit karamdaman. O salamat po na kumpleto kagalingan ni Alma, Lord, na naging normal ang kanyang appendix, Panginoon, ang kanyang blood sugar, pressure, normal po, Panginoon. Ang kanyang press, Panginoon, ay normal. Unawin mo yung bukol, Panginoon, sa kanyang press. Unawin niyo po yung Panginoon. In the mighty name of Jesus, with the power of the Holy Spirit. Ganun din po ang may sakit karamdaman na aking mga kapatid. Lord, itali mo kagalingan mula uno ng talampakan. Salamat, Panginoon, inatawat namin yung mga tao na katalat na amin, Panginoon. At kami rin po, Lord, hingi kami ng awat sa mga tao na nagawa namin ng kasalanan. Hingi din po kami ng awat sa kanila. Lord, salamat po, Lord, nilalagay mo na buhay namin ang pag-ibig mo, Panginoon. Kapag merong pag-ibig at mamahal na nandoon ang kapatawaran. Ay, salamat, Panginoon. Lord, salamat. Napakasaya, napakaganap, Panginoon. Kapag kami ay nagpatawad, dahil pananayahay mo kami na lahat ng sakit karamdaman. Pagkagaling mo kami na lahat ng sakit karamdaman. Pananayahay mo kami, Panginoon, na unforgiving spirit. Yun yung marunong magpatawad, Panginoon, ay pananayain mo kami, O God. Kapag kami ay nagpatawad, pinatawad namin yung mga taong nakatalat na amin. Ay salamat po, Panginoon, papanayin mo ang mga anak mo, Panginoon. Higit na lahat, Lord, ipapangaral namin ang maputing balita ng kaligtas na nag-anunuwa ng tao, na lahat ng tao na aming maaatalimuha. Ay salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamat ang namin. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. Sa iyong kapulit alangan at walang iyan, sa aming pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. And Amen. To God be the glory. Amen. Amen. Ay, yan na. Ama, nataka na. Okay, salamat po. At yun po natin prayer. Pastor Robert, pamit-tag kayo. Salamat. Okay. Yun po natin prayer. Ama. Okay, at si Jeff Rose, ayun po natin prayer. Na-unmute po kayo, na-unmute. Yun.
Amen. Amen. Hallelujah. Ingat kita glory. Anang Panginoon. Nay, at Brother Jeremy, Brother Richie, Ate Pinayda, Ate Robert, Ate Abby, Ate Rose, Ate ano, yun lang na po.